Sure ba talaga kayong mga Katoliko na ito talaga ang itsura ni Jesus? Iyan po ang isa sa tanong ni brother nang napanood niya ang video ko at sasagutin po natin yan. Pero hindi lang po yan ang tanong niya. Panoorin po natin ang buong reaction niya sa video at isa-isahin nating sagutin ang mga katanungan niya. Ang argumento niya dito, kung Diyos-Diyosan daw ang kailang mga rebulto, sino daw yun? Ano daw ang pangalan? Kasi kung hindi natin kayang pangalanan, ibig sabihin nagkakamali daw tayo sa pag-akusa sa kanila. Pero ang totoo po, kung gagamitan natin ng rasyonalidad, hindi natin kailangan ng pangalan para masabing Diyos-Diyosan ang isang rebulto. Lalo na kung kitang-kita naman sa kailang mga ginagawa na ito ay kailang pinaglilingkuran, ito ay kailang sinasamba. Halimbawa, yung ahas na pinagawa ng Diyos kay Moses, hindi naman yun Diyos-Diyosan. Pero, dahil sa kailang ginawa na nag-offer sila doon, numuluhod sila doon, yun ay naging Diyos-Diyosan na. Kaya ang ginawa ng Diyos, pinatupok niya ngayon. Okay? Sinira niya ngayon. Ganun din ang nakikita natin. Bagamat sinasabi nila na hindi yung Diyos-Diyosan, pero ang kailang ginagawa, pag-offer ng mga kung ano-ano, pagluhod at pananalangin sa mga rebulto, yun ay nagiging Diyos-Diyosan. Ang sinasabi po niya ay hindi daw kailangang pangalanan ang isang bagay para tawaging Diyos-Diyosan. At nagbigay siya ng halimbawa gaya ng sa tansong ahas na pinagawa ng Diyos kay Moises. Yes, tama naman na hindi kailangang pangalanan para sabihing Diyos-Diyosan ang isang bagay. Pero FYI brother, ang tansong ahas ay pinangalanan po siya. Mababasa natin sa ikalawang mga hari, chapter 18 verse 4. Dinurog din niya ang tansong ahas na ginawa ni Moises na kung tawagin ay Nehostan, sapagkat hanggang sa panahong iyon ay pinagsusunugan pa nila ito ng insenso. Malinaw po na pinangalanan ang tansong ahas na Nehostan at ito'y ginawa nilang Diyos, kaya naman dinurog ito. Dahil dapat sa Diyos nila ibigay ang parangal at pagsamba dahil gumaling sila. Iyan po ang ibig sabihin ng idolatry, kapag ang parangal at pagsambang nararapat lamang sa Diyos ay ibinibigay na sa isang nilalang o bagay. Sabi nga sa Catechism of the Catholic Church, paragraph 2113, idolatry consists in divinizing what is not God. Ibig sabihin, ginagawang Diyos ang isang bagay na hindi naman Diyos. Isa din sa kiniklaim mo na ang action, halimbawa ang isang tao ay lumuluhod sa harapan ng rebulto o nag-alay ito ng bulaklak, ito ay considered ng idolatry at sumasamba na siya ng rebulto o Diyos-Diyosan? Kung ganyan pala ang paniniwala mo, so ibig sabihin pala sina Moises at Aaron na siyang nagpatira pa sa harap ng Ark of Covenant na may rebulto ng dalawang kerubin, ibig sabihin ay sumasamba pala sila sa rebulto? So, sinasamba na ba nila ang dalawang rebulto ng kerubin dahil lang sa lumuhod sila sa harapan nito? Hindi. At inaakusahan mo kaming Diyos-Diyosan ang aming sinasamba. Ang tanong ko po sa iyo, brother, Diyos-Diyosan ba ang Diyos Ama, Anak at Espiritu Santo? Ang Diyos na buhay, ang Creator of all things? Diyos-Diyosan ba siya? Kasi palagi nyo naman kaming naririnig, diba, sa mga pagdarasal namin. Bago namin simulan at pagkatapos ng aming mga pagdarasal ay binabanggit namin o sinasambit namin ang sangalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. At naririnig nyo naman kami na ang pagdarasal namin ay para sa Diyos Ama na nasa langit. Diba, nagdarasal pa nga kami ng Our Father in Heaven, hallowed be your name. Diyos-Diyosan ba ang Diyos Ama na nasa langit? I think kailangan nyo talaga itong isipin, brother. Hindi nyo alam, nalinlang ka lang pala ng mga maling akusasyon ng kaaway ng Diyos. Ipagpatuloy natin. Ang pangalawa niyang argumento, yung mga rebulto daw sa simbahan nila, sa bahay nila, ay imahe daw yan ng Panginoong Hesukristo, ng mga apostol at ni Maria. Ngayon, ang tanong dito, sinong nagsabi na ganun ang mukha ni Kristo? Bakit iba-iba ang wangis, iba-iba ang itsura, iba-iba ang kulay? May puti, may itim, may kulot, may hindi. Bakit ganyan ang mukha ni Kristo pa iba-iba? Okay, kung yan ay nagrepresenta. Pero ang sinabi sa John chapter 4 verse 24, hindi po ganyan. Ang Diyos ay Espiritu, okay? At siya na sumasampalataya sa Kanya or sumasamba sa Kanya ay sumasamba sa Espiritu at katotohanan. So bakit kailangan niyo pa ng imahin at kung ano-anong rebulto para sumamba sa Diyos? Dahil ang tunay na mananamba ng Diyos, hindi na kailangan ng rebulto. Dahil ang Diyos ay nakikinig sa Kanya sa pamamagitan ng panalangin at hindi na nangangailangan ng anumang imahin. Yan ba talaga ay imahin ni Kristo or illusion lamang? Okay? So dapat nating intindihan yan at gamitan natin ng rasyonalidad ang ating pagkaunawa. Dahil baka akala ninyo, hindi kayo sumasamba sa rebulto.
Hindi kayo sumasamba sa Diyos-Diyusan, pero ang totoo kayo na ay sumasamba at gumagawa na kayo ng Diyos-Diyusan ng sarili ninyo. So ito daw ba ay talagang imahe ni Kristo o ilusyon lamang? Brother, hindi po ilusyon ang pagkapako ni Jesus sa krus. Ang imahe na ito ay paalala na siya ay totoong ipinako at totoong nag-alay ng buhay para sa atin. Ito po ay paglalarawan ng kanyang ginawang sakripisyo para sa ating kaligtasan. Ngayon naman sa tanong muna, sino naman ang nagsabi na ganito talaga ang mukha ni Kristo, na ganito ang kanyang itsura? Bakit iba-iba ang itsura? Brother, wala pong nagsasabi o nagkiklaim na ganito ang totoong itsura ni Jesus o ganyan, pango or matangos ang ilong. Kasi ginawan siya ng larawan para ipaalala ang sakripisyong ginawa niya para sa ating kaligtasan. Hindi ito ginawa para i-introduce ang totoong mukha o totoong itsura ni Kristo. At alam mo po ba na kung ano man po ang itsura ni Jesus Christ sa simbahan ay pinahihintulutan po yan ng langit. Dahil ang church ay binigyang authority ng ating Diyos na magbawal o magpahintulot sa gabay ng Espiritu Santo. Mababasa natin yan sa Matthew chapter 18 verse 18. Katotohanan sinasabi ko sa inyo, anumang itali ninyo sa lupa ay tatalian sa langit at anumang kalagan ninyo sa lupa ay kakalagan sa langit. Iyan po ang authority na ipinagkaloob ni Kristo sa kanyang simbahan. Ngayon, bakit nga ba iba-iba ang drawing ng mukha ni Jesus or ang kulay ng kanyang balat? Depende po sa artist at materyales na kanilang ginagamit. Halimbawa, gaya nitong mga estudyanteng pinadrawing sa mukha ni Jose Rizal, hindi porket hindi ito magkakamukha lahat, hindi na siya si Jose Rizal sa puso ng bawat nagdrawing nito. Ganyan din po sa imahe ng ating Panginoong Jesus, hindi porket hindi na sila magkakamukha ay hindi na siya si Jesus Christ sa puso ng artist na gumawa nito. Ang iba din ay maputi, maitim, or kayumanggi kasi depende sa materyales at depende din sa artist kung anong kulay ang ilalapat niya. Hindi naman issue ang kulay ng balat ni Jesus. Tayo ngang mga tao nangingitim kapag masyado tayo nagpabilad sa araw, hindi ba? Magiging ibang tao na ba tayo kapag nangitim ang balat natin? Hindi naman, di ba? Tungkol naman sa John chapter 4 verse 24 na ginamit mo na sinasabing ang Diyos ay espiritu at ang mga sumasamba sa Kanya ay dapat sumamba sa espiritu at katotohanan. Kiniklaim mo dito na hindi daw dapat gamitin ang ribulto sa pananampalataya dahil ang Diyos ay espiritu? Brother, mali po ang pagkaunawa mo sa talatang yan. Kung babasahin natin ang buong chapter dito sa Juan chapter 4, ang talatang ito ay tungkol sa pakikipag-usap ni Jesus sa babaeng Samaritana. Ganito kasi ang concern ng babae. Basahin muna natin sa verse 19 to 21. Sinabi ng babae, Ginoo, palagay ko ay isa kang propeta. Dito sa bundok na ito sumamba sa Diyos ang aming mga ninuno. Ngunit sinasabi ninyong mga Hudyo na sa Jerusalem lamang dapat sambahin ang Diyos. Sinabi naman ni Jesus, maniwala ka sa akin, darating ang panahon na sasambahin ninyo ang Ama hindi na sa bundok na ito o sa Jerusalem. At dito na sinabi ni Jesus sa verse 24 na ang Diyos ay espiritu at ang sumasamba sa Kanya ay dapat siyang sambahin sa espiritu at katotohanan. Ibig sabihin, ang issue dito ay ang location. Kasi confused ang babaeng Samaritana kung saan ba talaga dapat sumamba dahil ang mga ninuno niya ay sa bundok Gerizim sumasamba. Samantalang ang mga Hudyo sinasabi namang sa Jerusalem lang dapat sumamba. Kaya't sinagot naman siya ni Jesus na ang tunay na pagsamba ay hindi na nakatali sa isang lugar, kundi sa espiritu at katotohanan. Ibig sabihin, kahit sa ang lugar ay pwede nang sambahin ang Diyos dahil siya ay espiritu. Kung gagamitin mo ang John chapter 4 verse 24 para ipagbawal ang mga banal na larawan, nililigaw mo ang katotohanan, iniba mo ang totoong mensahe ng kasulatan. Huwag po natin gawin yan dahil malaking kasalanan po sa Diyos ang maghayag ng maling aral. Malinaw naman sa Biblia na ang mga larawan ay ginagamit na ng Diyos, hindi para sambahin ng mga tao, kundi para magsilbing paalala ng kanyang presensya, kapangyarihan at mga gawa. Ipagpatuloy natin. Ang pangatlo niyang argumento, nagbigay siya ng halimbawa. Halimbawa, picture ng magulang mo. So, ang pag-kiss sa kanila, hindi yung pagsamba. Okay? Di yung Diyos-Diyosan. Pero ang tanong kasi dito, yung picture ng magulang ko, mama ko talaga yon. Yun yung mukha niya. Pero yung imahe ninyo ni Kristo daw, at ni Maria daw, at ng mga apostol, yan ba talaga ang mukha nila? Sila ba talaga yan? Kaya kailangan gamitan natin ng rasyonalidad. Sila ba talaga yan? Ang pang-apat na argumento, si Satanas lang daw ang ayaw sa imahe ni Kristo. Kaso nga, ang tanong dito, yan ba talaga ang imahe ni Kristo? Kasi kung yan talaga ang imahe ni Kristo at ng mga apostol at ni Maria, sino ba naman kami para tatanggihan yan? Pero kaso nga lang, hindi nga yan ang imahe ni Kristo. Pero alam niyo ba ang totoo? Si Satanas, ayaw niya talaga na ang tao ay matutong sumamba sa Diyos sa espiritu at katotohanan. Kaya binubulag niya ang isip ng mga tao, gumagawa siya ng mga ribulto,
mga imahen para doon na lang sasamba ang mga tao. At itinatak niya sa mga isip ng mga taong ito na ito si Kristo. Pero ang totoo, hindi pala. Kung uunawain natin ang prinsipyo ng Diyos, ang tamang pagsamba, malinaw sa Book of Exodus chapter 20 na huwag gagawa ng anumang imahen na kawangis na nasa langit at nasa lupa. Kawangis ng nasa langit at nasa lupa. Ngayon, kung sinasabi ninyo na si Kristo nasa langit, si Maria nasa langit, at ang mga apostol nasa langit, ano nang ginagawa ninyo? Okay, ano yung ginagawa ninyo? Bakit gumagawa kayo ng mga sarili ninyong ribolto? At sinasabi ninyo na yan ay si Kristo, yan ay si Maria, at yan ay mga apostol. Kontra na yan sa prinsipyo ng Diyos at sa tamang pagsamba sa Diyos. Kaya yan ay karumal-dumal, hindi katanggap-tanggap. Kaya kami po bilang mga dating Katoliko, nauunawaan namin ang Biblia. Kaya kami umalis dyan, kaya kami lumabas sa grupong iyan. At ngayon, sumasamba sa Diyos sa Espiritu at katotohanan. And as usual, gaya ng iba, ginagamit din niya ang Exodus chapter 20 verse 4 to 5. Pero sasagutin pa rin natin yan ng paulit-ulit. Kung intindihin mo pong mabuti ang buong mensahe ng kasulatan, brother, hindi po ang paggawa ng lahat ng mga imahe ang ipinagbabawal. Ang ipinagbawal sa Exodus chapter 20 verse 4 to 5 ay ang idolatry o ang pagsamba ng ibang Diyos. Kasi ang mga tao noong unang panahon ay umuukit o gumagawa ng mga kung ano-anong anyo ng mga ribulto para sambahin. Pero itong larawan ni Jesus ay hindi ito ginawa para sambahin ang ibang Diyos. Ginawa ito upang alalahanin ang awa ng Diyos Ama sa atin na ipinadala niya ang kanyang bugtong na anak para tayo iligtas mula sa kasalanan. Kahit man ang kapalit nito ay pagdurusa at pagkapako niya sa krus. Hindi po ito ipinagbabawal dahil larawan po ito ng ating Panginoong Jesus. Hindi ito ginawa upang sumamba tayo sa ibang Diyos. Ngayon, tinanong niya tayo kung sure ba talaga tayong ito yung itsura ni Jesus dahil ang picture ng mama niya ay sure siyang mama niya talaga yun. Para sa akin, brother, hindi ko po nakita ng personal si Jesus. Kaya hindi ko masasabi na ito talaga yung eksaktong itsura niya at hindi ko rin masasabi na hindi talaga ito yung eksaktong itsura niya dahil hindi ko pa naman siya nakita. Ngayon, ibabalik ko sa iyo ang tanong kasi kiniklaim mo na hindi talaga ito ang itsura ni Jesus. Sure ka ba na hindi talaga ito ang totoong itsura ni Jesus? Nakita mo na ba siya sa personal? Kung hindi mo naman pala siya nakita sa personal, wag po kayong mag-declare na hindi ito yung itsura niya. Hindi mo naman pala siya nakita. Pero alam mo ba, brother, kung saan ako sigurado? Sigurado ako na ito ay paglalarawan at nagre-represent sa kanya kahit hindi ko man siya nakita ng personal. At kahit hindi ko man na-witness sa personal ang pagpako sa kanya. Dahil naniniwala akong totoo ang pangyayaring ito. Totoong ipinako siya sa krus at totoong nagdusa siya sa krus para iligtas tayo mula sa kamatayan. Kahit hindi ko man nakita ng personal ang pangyayari. Sabi nga niya sa Juan chapter 20 verse 29, sumampalataya ka dahil nakita mo ako. Mapapalad ang mga hindi nakakita at gayon may sumampalataya. Sagutin po natin siya, may tanong lang po ako, ma'am, bakit si Jesus nagpabautismo malaki na? Bakit hindi nung bata pa? Di tulad ngayon sa ating mga Katoliko, bata pa binabautismuhan na. Nagtatanong lang po. Actually, ito po yung madalas na arguments ng iba na dapat daw adult na tayo kapag binibinyagan dahil si Jesus ay adult na din ng binyagan. Unang-una, dapat po nating maunawaan na ang baptism na na-receive ni Jesus ay iba sa baptism na na-receive natin. Ang binyag na na-receive ni Jesus ay ang baptism of John o ang binyag sa pagsisisi. Samantalang ang binyag na na-receive natin ay ang baptism in Christ o christening. Mateo chapter 3 verse 11, binibinyagan ko kayo sa tubig para sa pagsisisi. Ngunit ang dumarating pagkatapos ko ay mas makapangyarihan kaysa sa akin. Babautismuhan niya kayo sa Espiritu Santo at apoy. Ibig sabihin, may dalawang uri ng binyag. Una, ang baptism of John. Ito ay binyag ng pagsisisi bilang paghahanda sa pagdating ng Mesiyas, pagpapahayag at kapatawaran ng mga kasalanan. Ito yung binyag na sinasabi niya, bibinyagan ko kayo sa tubig para sa pagsisisi. Kaya ang binyag na ito ay for adults na nagkasala. Pangalawa, ang baptism in Christ o christening. Ito yung bautismo na tinanggap natin. Ang baptism in Christ ay mas higit pa sa binyag ng pagsisisi. Ito yung sinasabi ni Juan na pagkatapos ko ay mas makapangyarihan kaysa sa akin. Babautismuhan niya kayo sa Espiritu Santo at apoy. Nabanggit din ang dalawang uri ng bautismo na ito sa mga Gawa chapter 19 verse 3 to 5. At tinanong niya, kung gayoy anong klase ng binyag ang inyong tinanggap? Sumagot sila, ang binyag ni Juan. At sinabi ni Pablo,
binyag ng pagsisisi lamang ang binyag ni Juan. Sinabihan din nila ang bayan na sumampalataya sa taong darating na kasunod niya, at ito si Jesus. Nakinig sila at nagpabinyag sa ngalan ng Panginoong Jesus. Dito malinaw na ang mga tao na bininyagan ni Juan ay bininyagan muli ng baptism in Christ, dahil hindi po parehas ang binyag ni Juan sa binyag kay Kristo. At ang binyag na natanggap ni Jesus ay ang binyag ni Juan, pero nagpabautismo si Jesus hindi para pagsisihan ang kasalanan, dahil alam naman nating walang kasalanang nagawa si Jesus. Nagpabautismo siya kay Juan para una tuparin ang kalooban ng Ama. Pangalawa, para din official na simulan ang kanyang public ministry. Pangatlo, para ipakilala ang kanyang sarili bilang Mesiyas at anak ng Diyos. At hindi siya nagpabautismo ng adult na para sabihing dapat adult lang din ang mababautismuhan sa baptism in Christ, dahil ang baptism in Christ ay para sa lahat, bata man o matanda, dahil ito ay isa sa grasya na ibinibigay niya sa lahat para sa ating kaligtasan. Hindi pwedeng ang mga matatanda lang ang kanyang ililigtas. Ano ba ang baptism in Christ at saan tayo iniligtas nito? Ang baptism in Christ ay hindi lamang simpleng simbolo or pagpapakita ng pananampalataya. Ito ay isang biyayang itinatag mismo ng ating Panginoong Hesus para maging parte tayo sa kanyang tagumpay laban sa kamatayan. Ang kamatayan na mula kay Adan. Unang Korinto chapter 15 verse 21 to 22, sapagkat yamang ang kamatayan ay dumating sa pamamagitan ng isang tao. Ang muling pagkabuhay ng mga patay ay dumating din sa pamamagitan ng isang tao. Sapagkat kung paanong kay Adan ay namamatay ang lahat, gayon din kay Kristo ay bubuhayin ang lahat. Ibig sabihin, ang kamatayan ay nagsimula kay Adan at lahat tayo ay bahagi nito, pati na ang mga bata. Kaya dahil bahagi ang mga bata sa kamatayan ni Adan, nararapat din na makatanggap sila ng buhay na ibinibigay ni Kristo sa pamamagitan ng binyag. Kaya hindi po sila exempted sa binyag dahil hindi naman sila exempted sa kamatayan na mula kay Adan. At ano naman yung sinasabi sa Biblia na kailangan daw tayong sumampalataya at magsisi at adult lang daw ang nakakagawa niyan at hindi ang mga bata. Iyon na nga po ang point. Adult lang ang dapat magsisi. Ang mga bata dahil wala pa naman silang personal sin, no need na pong magsisi. Kaya qualified na silang mabaptize. Hindi sila exempted sa kamatayan na mula kay Adan. Kaya dapat din silang makatanggap ng buhay mula kay Kristo sa pamamagitan ng binyag. At doon naman sa nagsasabing hindi pa daw marunong sumampalataya ang mga bata kaya hindi pa daw dapat silang binyagan. Again, ang mga bata ay kasama ding nakatanggap ng kamatayang mula kay Adan. Kaya bilang mga Kristiyanong magulang, obligasyon nating bitbitin ng ating mga anak tungo sa kaligtasan. Kaya pabibinyagan natin sila dahil naniniwala tayo at sumasampalataya tayo kay Kristo na siya lang ang ating tagapagligtas. Kaya pabibinyagan talaga natin sila at habang lumalaki ay turuan natin ng aral kay Kristo. Ganyan po ang process. At huwag po kayong mag-alala parents, hindi po kayo paparusahan ni Jesus dahil lang sa ginawa mong Kristiyano ang baby mo. Mas matutuwa pa nga ang ating Panginoong Jesus kapag ginawa mo yan. Hi, it's Joey! Sasagutin po natin ang reaction video ni Sister kay Father Jeffrey. Bali, sa video po na ito, kinokorek po niya si Father dahil sa tatlong bagay na ito. Una ay ang pagsa-sign of the cross. Pangalawa ay ang rosary prayer. Pangatlo ay ang tungkol sa sacred statue nating mga Catholic, yung mga ribulto na nasa ating simbahan. Panoorin po natin at isa-isahin po nating sagutin ang opinion niya. Okay, may binanggit na 3 points si Father doon, no, na para sa akin, palagi talagang kinocall out to sa mga Katoliko. Una, yung pagsa-sign of the cross. Pangalawa, yung pagdadasal using the rosary. Pangatlo ay yung pagsamba sa mga ribulto. So, gusto ko lang linawin na ako'y walang galit sa mga Katoliko. Marami akong mga friends and relatives na Katoliko, and also ako galing akong Katoliko. But when I started reading the Bible, I understood that these 3 points are not found in the Bible. Hindi siya biblical. Okay? I'm not trying to boast, but I have already read the Bible twice from cover to cover. That's why nasasabi ko na wala talaga to sa Bible. Isa-isahin natin, okay? Number 1, yung pagsa-sign of the cross. Yung word na in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit, nasa Bible yon. But it was not said na before kang magdasal at pagkatapos mo magdasal, sabihin mo yung word na in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit at mag-sign of the cross ka together with that. Wala yun sa Bible.
Okay, ang tungkol sa pagsasign of the cross, ang issue po niya ay wala daw po tayong mababasa sa Biblia na before and after magdasal ay sasambitin ng in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Pero inaamin naman niya na ang in the name of the Father and of the Son and the Holy Spirit ay nasa Biblia. Sis, I respect your opinion pero hindi ibig sabihin nun na hindi ka na pwedeng i-correct. Lalo na kung ang opinion mo ay dahil lamang sa iyong maling pagkaunawa at hindi nakabase sa katotohanan. Na-appreciate ko na inamin mo na ang in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit ay nasa Biblia nga. Kaya malinaw na walang masama kung gagamitin man natin ito sa pagdarasal. Dahil actually, ang ating Panginoong Hesus mismo ang nagbigay ng mga salitang yan. Mababasa natin sa Matthew chapter 28 verse 19. Ngayon, tayong mga Katoliko, alam nyo ba kung bakit binabanggit natin ang in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit bago natin simulan ang pagdarasal? Dahil bago pa man natin simulan ang ating mga prayer, kinikilala natin ang ating mga panalangin ay inialay natin sa Diyos, ang Ama, Anak, at Espiritu Santo, hindi sa ibang Diyos. At sa pamamagitan ng pag-sign of the cross, ipinapahayag natin ang pagliligtas na ginawa ni Kristo sa krus para sa atin. At pagkatapos ng ating panalangin, binabanggit ulit natin ang Ama, Anak, at Espiritu Santo bilang tanda na muli nating niluwalhati at pinupuri ang Diyos, ang Holy Trinity. At ipinagkakatiwala natin sa Kanya ang lahat ng ating mga kahilingan at pasasalamat. At wala din namang sinasabi sa Biblia na bawal natin yang gawin, di ba? Ipagpatuloy natin. Pangalawa, yung rosary, yung pagdadasal ng rosary, it actually contradicts what Jesus has said in the book of Matthew. Ito basahin natin para mas malinaw in Tagalog, no? Ang sabi dito, at sa panalangin ninyo ay huwag ninyong gamitin ang walang kabuluhang paulit-ulit na pananalita na gaya ng ginagawa ng mga hentil, sapagkat iniisip nila na dahil sa kanilang maraming pananalita ay didinggin sila. So, ano ba yung ginagawa natin kapag nagro-rosary tayo? Paulit-ulit yung Aba Ginoong Maria, right? Paulit-ulit yung Ama namin. So, it really contradicts what is written in Matthew chapter 6 verse 7. If you have the Bible, open it and understand and analyze it. Bakit sa Catholic meron ito at sa iba wala? Okay. So, sinasabi po niya at nag-advise po siya na kailangang i-analyze natin at i-understand ng mabuti ang mensahe ng Biblia. At agree po ako tungkol dyan, sister. Pero ang sinasabi mong nagkaka-contradict ang rosary at ang Biblia ay nagkakamali po kayo. Tulad na din ng sinasabi mo, kailangan nating intindihin at i-analyze ng mabuti ang Biblia, kaya ipapaintindi ko po sa iyo. Ang Bible verse na inilapag mo ay ang Matthew chapter 6 verse 7. Ito yung nakasulat at malinaw na nakatuto ka lang sa salitang paulit-ulit na panalangin nang hindi iniintindi ang buong context ng talata. Alam niyo po ba na hindi ang paulit-ulit na panalangin ang issue dito? Dahil in fact, si Jesus Christ man ay nagdarasal din ng paulit-ulit at mababasa natin yan sa Matthew chapter 26 verse 44. At muli niya silang iniwan at nanalangin ikatlong ulit na sinasabi ang gayon ding mga salita. Diba? Kahit si Jesus ay nagdarasal ng paulit-ulit. Another Bible verse. Dito sa Psalm chapter 136, alam nyo ba na ito ay isang powerful meditative prayer built in repetition? Yes po, paulit-ulit na panalangin po ito na ginagawa ng mga alagad ng Diyos. Kaya hindi po ang paulit-ulit na mga salita o paulit-ulit na mga panalangin ang issue. Dahil ginagawa din naman yan ng ating Panginoong Jesus at ng mga alagad ng Diyos noong unang panahon. So ano nga ba ang issue at ano ang kinukundina ni Jesus Christ base sa talatang ito? Ang walang kabuluhang panalangin. Pinuputo nyo po kasi kaya hindi nyo tuloy na-address kung ano ba talaga ang totoong issue sa talatang yan. Porket ba may repetitive prayer ang Catholic, dyan na kayo nakafocus dahil ang Catholic ay gumagawa niyan para lang maparatangan ang simbahan? Pero malinaw naman sa Biblia na kahit noon pa ang mga alagad ng Diyos at kahit mismo ang ating Panginoong Hesukristo, inuulit ang mga salita. Huwag niyo pong tanggalin ang totoong issue. Ang totoong issue po dyan sa Matthew chapter 6 verse 7 ay ang walang kabuluhang panalangin. Ngayon, ang rosary prayer ba ay walang kabuluhang panalangin?
Hindi, lalo na kung ito ay dinarasal ng may pananampalataya at kung sinasambit ito mula sa puso. Isa pa, ang rosary prayer ay pagninilay o meditation sa buhay ng ating Panginoong Hesus. At lahat ng prayer sa loob ng rosary ay makikita sa Biblia, kaya ang rosary po ay walang kontradiksyon sa Biblia. Bagkus ito ay isang biblical-based prayer of meditation na nakasentro kay Kristo. Paano ko nasabi? Subukan mong aralin kung ano talaga ang nilalaman ng Holy Rosary upang ikaw mismo ang makawitness. Ipagpatuloy natin. Pangatlo, this one is very controversial. No? Ito ay sobrang ikinagagalit ng Diyos. That's why it was written in the second commandment. No? Basahin natin in Exodus chapter 20 verse 4 to 5. Ang sabi dito, huwag kang gagawa para sa'yo ng larawang inanyuan o ng kawangis man ng anumang anyo na nasa itaas ng langit o nasa ibaba ng lupa o nasa tubig sa ilalim ng lupa. Huwag kang gagawa ng kahit na anong anyo. Okay? Pero ano yung mga ributo? Anyo sila, di ba? Ginawan mo siya ng anyo ng Heavenly Creator, si Jesus, at saka yung mga angels, nilagay mo doon sa altar ninyo. In verse 5, sabi dito, huwag mong yuyukuran sila o paglilingkuran man sila sapagkat akong Panginoon mong Diyos ay Diyos na mapanibughuin, na aking dinadalaw ang kasamaan ng mga magulang sa mga anak na hanggang ikatlo at ikaapat na saling lahi ng mga napupuot sa akin. So very naman, 'di ba? Very clear naman yung sinasabi doon sa Bible. Now, the question is, bakit meron silang ributo? If that already violates the second commandment. Mapapansin po natin na pinuto niya ang Bible verses at ginawa niyang second commandment, ang you shall not make graven images. Sis, kung totoo pang pinagbabawal ng Diyos ang mga ribulto o mga graven images, tandaan niyo po na ang templo ni Haring Solomon ay punong-puno ng mga ribulto. Ang templo na ginawa ni Haring Solomon para sa Diyos. Mababasa natin yan sa Unang Hari chapter 6 verse 29 at saka sa Unang Hari chapter 6 verse 23 to 27. At sa Ezekiel chapter 41 verse 18 to 20 naman ay mababasa natin na ang Diyos ay tinatanggap ang mga ribulto dahil these are artistic carvings of heavenly beings and nature, dinisenyo bilang refleksyon ng pagiging banal ng Diyos at hindi ginagamit upang sambahin. Iyan po ang issue kung ang ribulto mismo ay siya nang sasambahin. At marami pa tayong Bible verses kung saan ang Diyos ay nagpagawa ng mga ribulto bilang kasangkapan ng kanyang kapangyarihan at presensya. So ang second commandment po ay hindi ang you shall not make graven images. Pinutun mo lang po ang phrase na yan at ginawa mong second commandment. Ang phrase na yan ay kabilang po siya sa buong konteksto ng first commandment, ang you shall not have strange God before me. Ang mga tao kasi noong unang panahon ay gumagawa sila ng mga ribulto, ng mga nilalang at ginawa nilang mismong Diyos. Halimbawa ito yung mga ginagawa ng tao noon, nag-iimbento sila ng Diyos. Ibig sabihin, sumasamba sila ng ibang Diyos. Kaya pasok po yan sa first commandment na dapat walang ibang Diyos na sasambahin.